Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako ay umaasa na sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, kayo po ay nasa ligtas at maayos na kalagayan. Samahan niyo ako sa isang maiksing panalangin. Panginoong aming Ama, may likha ng lahat at makapangyarihan, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus at sa presensya ng banal na Espiritu, kami po ay humihiling na katalinuhan, ng kapayapaan, at mga ng puso na susunod sa iyong mga payo at salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng iyong gabay at maliwanagan sana namin ang mga salitang ibibigay niyo sa amin, mangusap kayo sa amin, at sana po magkaroon kami ng kalakasan at pagnanais na mabigyan ka ng kapurihan sa pagsunod at pagsagawa ng mga aral na ibibigay niyo sa amin. Salamat sa iyong presensya. Sana'y madakila ka sa aming pagsasama-sama, pagsamba, panalangin at pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung inyo pong babalikan at iisipin ang narinig niyong mga salita sa sulat ni Pablo sa unang Korinto 15:20 hanggang 28, masasabi niyo na tunay nga ang buhay Kristiyano ay masaganang buhay. Ayon sa pangako ng Panginoong Hesus na sinabi, ako'y naparito upang bigyan ko kayo ng masaganang buhay. Iba-iba ang maaaring interpretasyon natin sa sinabi ng ating Panginoon sa masaganang buhay. Ngunit para sa akin, habang pinag-aaralan ko ang paksa at ang talatang ibinigay sa atin ngayong gabi, masasabi kong tunay nga ng buhay na masagana ay buhay na matagumpay. Dahil una-una sa ating pananalig sa Panginoong Hesus, binigyan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay itinuring na matuwid at karapat-dapat sa Kanya. Binigyan din tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yon, tayo ay kapiling at kasama ng Panginoon hanggang sa wakas, sa walang hanggang buhay. Kaya't sabi natin na ang buhay nga ng Kristiyano ay masagana. Hindi lang masagana, ito ay buhay ding matagumpay. At dahil nga dito, ang masaganang buhay na matagumpay ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya napili kong bigyan ng pamagat ng ating pagninilay-nilay o reflection ngayong gabi at tinatawag kong katiyakan ng tagumpay. Bakit ko nasabi ito, mga kapatid? Sapagkat mayroon po tayo dito na tatlong mensahe at aral na dapat nating pag-isipan at maunawaan. Una, ang lahat na may pananampalataya sa Panginoong Hesus ay may katiyakan ng tagumpay. Lahat lang na may pananampalataya. Ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay nagdudulot ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Ang kamatayan ay hindi katapusan at ang kaharian ng Diyos ay ganap na magtatagumpay. Kaya iisa-isahin natin ito, mga kapatid. Pag-uusapan natin, hihimayin natin bawat talata dito sa ating paksa at sa ating teksto, unang Korinto 15:20 hanggang 28. So, umpisahan natin, mga kapatid. Mga obserbasyon
at mga pagninilay dito sa ating refleksyon ngayong gabi, pagninilay sa ating topic o tema ngayong gabi. Una, talata 20. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay unang bunga o sa salitang English, first fruits. No? Kung ibig sabihin, pag mayroong unang bunga, marami pa ang masusunod. Kasi unang bunga lang yun eh. Si Kristo ay una sa marami pang mabubuhay muli sa kamatayan. Siya ang nanguna at ang mananampalataya ay susunod. At marami pang bunga na mamumuhay na muli mula sa kamatayan. Ibig sabihin, ito ay nagpapatunay ng ating muling pagkabuhay. At ito nga ay pinatutuhanan ng Panginoon at pinangako sa atin nang sinabi niya sa Juan 11:25-26. Nang siya ay kausap ni Martha, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? So nandun mga kapatid, ang katiyakan na nang sinabi ng Panginoong Hesus ang mga salitang ito ay hindi na natiling pangako. Ipinakita niya mismo nang siya ay muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw mula sa kamatayan. So, ibig sabihin dito sa talata 20, kung ano ang nangyayari sa Panginoong Hesus, mangyayari din sa ating nananampalataya sa Kanya. Okay? So, napaganda, no? Kaya dapat talagang tagumpay ang ating pamumuhay Kristiyano. Susunod dito, sa ating pinag-aralan ay ang pangalawang obserbasyon natin sa mga talatang 21 hanggang 22, mayroon tayong tagumpay laban sa kamatayan. Sinasabi nga dito, ang kamatayan ay nagmula sa isang tao kay Adan, ang muling pagkabuhay ay mula kay Kristo. Pagninilay o refleksyon, nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa kamatayan at dahil dito, naghandog siya ng buhay na walang hanggan sa mga nananalig sa Kanya. Napakaganda mga kapatid na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ito ay nagmumula sa kagandang loob nga ng Panginoon. At pagkamatay niya at muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito ay pwede nating makita, nasasaad ito sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaloob mga kapatid, kaloob, hindi pinagbabayaran, kundi libreng bigay sa atin ng Panginoon. So, muli, sa pangalawa nating obserbasyon, nakita natin nga na mula sa isang tao, dahil sa kasalanan, namatay tayo, ngunit dahil sa Panginoong Hesus, kanyang muling pagkabuhay, nabuhay din tayo na kasama niya at bibigyan pa tayo ng buhay na, anong klaseng buhay ito? Buhay na walang hanggan. Kasi sinasabi natin na eternal life. At sabi nga sa Juan 17, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka, Diyos Ama, kita ang makilala ang Diyos Ama, at ang inyong anak na inyong sinugo. So, ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay buhay na kumikilala sa piling sa Panginoong Hesus, sa Diyos, Ama, sa kapiling niya sa buhay na walang hanggan.
And this is eternal life, that they will know you and their Son. So yun ang buhay na walang hanggan. Pakikiisa sa Panginoong Jesus, at dahil nakikisa tayo sa Panginoong Jesus, nakikilala rin natin ang Ama. Kuha po natin yan. Ano? So ano pa ang ating pwedeng sabihin na tatlong obserbasyon dito? Sa verse 23 o sa talata 23, order o pagkasunod-sunod ng muling pagkabuhay. Sabi nga dito, unang nabuhay ang Panginoong Jesus at susunod ang iba, kasama tayo doon sa kanyang muling pagbalik. Ito isang patunay na ang Diyos mismo ang nagplano ng lahat. At pag ang Panginoon ang nagplano, ay walang palpak dito, mga kapatid. Lahat ito ay matutupad. Dahil ito ay nagpapatibay sa kaganapan ng kalooban ng Diyos, ang katiyakan ng muling pagkabuhay. So, hindi ito kumbaga ay random lang o by chance na mangyayari, kundi talaga na plano, mga kapatid. Planadong-planado. At kung Panginoon ang siyang gumawa at nagplano, ay talagang kumbaga ay sabihin natin na foolproof. Walang kamalian. Kung ano sinabi niya, yun ang mangyayari. In fact, ito nga ang kanyang sinabi. Ang Panginoon nagsabi sa Isaiah 46:10 o 46 at 10. Sa simula pa'y itinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So, ang Panginoon natin na may kagustuhan ng lahat ng ito, na unang mabubuhay ang Panginoong Jesus, at doon kasunod tayo. Ito magaganap sa kanyang pagbalik kung sakaling tayo ay patay na sa kanyang pagbabalik, at kung buhay man tayo, ay kasama pa rin niya tayo. Sapagkat sabi nga sa Colossus 3:4, na ang Panginoon, pag dumating, masahalo tayo sa kanyang kadakilaan. At sa unang Juan 3:3, nasabi doon, makikita natin ang Panginoon sa kanyang muling pagdating bilang siya, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tagumpay talaga, mga kapatid. Ano ba naman ang irereklamo natin? Napakabigat ba ng mga bagay na pinagdadaanan natin na hindi tayo makangiti? Wala tayong kapayapaan, puno tayo ng kaba, wala tayong sigla, nagdududa tayo, panay ang pangamba, at minsan takot na takot tayo sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. At pwede pang mangyayari. Kaya mga kapatid, tayo ay pinagpala. At super ang pagpapala sa ating ng Panginoon. Dahil dito, pupunta tayo sa pang-apat na obserbasyon natin sa 24 at hanggang 26. Ito ay ang paghahari ng Panginoong Hesus. Sinasabi doon, maghahari ang Panginoong Hesus hanggang tuluyang magapi ang lahat niyang kaaway. Kasali na dito ang kamatayan bilang huling kaaway. Ito ay patunay ng buong tagumpay ng Panginoong Hesus laban sa kasamaan at kamatayan. At ang lahat ay luluhod at maipasailalim sa Kanya. So mga kapatid, wala na tayo dapat pangamba sapagkat andun ang tagumpay. So balikan natin. Pinatawad na tayo sa ating kasalanan, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at kasama niya pa tayo sa kanyang paghahari bilang Panginoon ng lahat. Ano yan? So, talagang masagana at matagumpay na ang buhay Kristiyano. Wala dapat na kalungkutan, takot at pangamba. Bakit natin nasabi ito? Dahil ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus ay magpupuri.
Tingnan natin ang Filipos 2:10-11. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama. So nakita natin mga kapatid, lahat ay luluhod. At magandang makita na tayo ay sasamba sa Kanya. At ang lahat, maging mga kaaway, makikilala siya na siya ay Panginoon. Sabi nga, malulupig ang kasamaan, ang dyablo, at ang kamatayan. So, buhay na matagumpay, mga kapatid. So, ako tayo sa panglima. At ito na ang huling obserbasyon natin sa talata 27 hanggang 28. Ang ganap na kapangyarihan ng Diyos, ang God's final authority. Ito na yung talagang hinihintay natin. Matapos magapit at mapasailalim ng Panginoong Hesus ang lahat, ibibigay niya ang kaharian sa Diyos Ama na siyang makapangyayari sa lahat. Ito ay may malalim at magandang karunungan o kaisipan na bibigay sa atin. Katiyakan at kasiguruhan. Pagkat ito'y nagpapatunay sa isang Diyos na may tatlong persona at ang kaganapan ng kanyang plano at kagustuhang pagtutubos at pagliligtas sa mga nananalig sa Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito ay gawa ng isang Panginoon sa pagitan ng tatlong persona. Tingnan natin mga kapatid, ang isang mahiwaga o the mystery ng ating kaligtasan at pakikiisa sa Panginoong Hesus. Tingnan natin. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. Sa mula't-mula pa, ang pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at lilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Nakita niyo mga kapatid? Kagustuhan ng Ama ang kaligtasan natin, nilinis tayo ng banal na Espiritu sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya sa bandang huli, andun na ang paghukom at ang lahat ng kapangyarihan ay nasa Ama na tatlong persona, isang Diyos na ating sinasamba. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, ang buhay na masagana ang ibibigay niya sa atin. Sapagkat siya ang mabuting pastol. At kahit tayo ay kanyang mga tupa. At ito nga, dahil nga sa kanyang kagandahang loob, ang buhay na matagumpay ang ating pinagdiriwang sa ngayon. At dapat natin ipagdiwang sa bawat oras. So mga kapatid, ngayong alam na natin to, action naman ang kailangan natin. Diwang ang tagumpay, papaano? Patuloy na magpasalamat. Patuloy na magalak. Magsumikap. Magpatotoo at magpapatatag sa ating pananampalataya. Yan lang po mga kapatid. At sana nabiyayaan kayo ng Panginoon sa ating maikling reflection o pagninilay ngayong gabi. Manalangin tayo. Salamat Ama sa katiyakan ng tagumpay. Mula ngayon, tatanggalin namin ang aming takot, ang aming buhay na walang sigla, ang pangamba, at minsan ay pagdududa. Sapagkat ginawa mo at gagawin mo ang lahat ng iyong binalak para sa amin. Natagumpay mo talaga ang buhay. Kahit ano man ang danasin namin sa mundong ito, nandun pa rin ang katiyakan na kami ay kapiling nyo sa buhay na walang hanggan. At kasama nyo kami sa iyong paghahari magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.